would never end, where all the poor would be so rich. And in the discontent, they heard what they thought he meant. They heard that the weak would be strong. Bread will be multiplied, and hunger be satisfied, and every servant a king. In the kingdom of God, The kingdom that would never end, living unshakable kingdom of God. But he went his quiet way, giving himself away, building what eyes could never see. Well, men looked for crowns and thrones. He walked with crowds alone, planting a seed in you and me. crying for those who cry, dying for those who died, bursting forth glorified alive. And some of them look for him, sad that it has to end, but some dare to look within and see. In the kingdom of God, The kingdom that would never end, the living unshakable kingdom of
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. King comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Magandang umaga, tanghali o hapon, gabi man, sa mandako ng sanglibutan. Lahat kayo mga kapatid ay amin pong wini-welcome sa atin pong live program ng ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay makakasama ninyo sa loob ng 1 oras at kalahati na atin pong pag-aralan ang mga salita ng buhay. Sa loob ng mga ilang mga panahon at pagkakataon mga kapatid, atin pong sagutin ang mga katanungan na ipinadala po sa atin. Ngunit bago po yan, atin mo na pong dalawin sa pamagitan ng mga pagbati ng ating mga kapatid na nakikinig po sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din po naman sa buong kalakan ng Metro Manila at ang ating mga kapatid sa labas ng bansang Pilipinas. Lalo tigit dito po sa atin ngayon, live po tayo sa Seattle, USA at nandito tayo mga kapatid sa isang live broadcast. Akin mo na pong kumustahin sandali ang atin pong mga kapatid sa Greater Seattle Phelam State Church. Andito po ang ating mga kapatid na atin pong kukumustahin. Atin pong kinukumusta at pinasasalamatan ang amin pong second parents, tinatawag naming Mama To and Papa To, si Nova and Mario Bitita and family. Atin din pong pinasasalamatan si Annabel Bitita and family, si Eva, Sofia at si Sabrina. Gayon din po naman si Bing and Nigel na nakikinig po ngayon, ating pinasasalamatan sila. Si Nanay Rodina and Minerva Gabana, Orly and Chad Garcia, si Arsenio, Nati, Diga and family. God bless you mga kapatid. Lalo tigit sa ating mabait at masipag na pastor, si Pastor Ed General and family. Oban S. Nimia and family. Dr. Garcia Gampunia and families. Dr. Grace Gampunia and families. Mr. and Mrs. Hinia O. Clemencia and family. Mr. and Mrs. Ramon Sembre and Brother Rex Sembre and family. Gayon din po naman si Adi and Allen Aranas. God bless sa inyo mga kapatid. Sister Connie and Brother Jujo Orgil. God bless you. Then I would like to say thank you sa akin pong kamag-anak at kababayan, Brother Gilbert Dizon and family. Erma Barbon and Melly Rose Allen. Ito po yung talagang lifetime friends. Evelyn Jackson and family. At gayon din po naman kay Sinaida and Matt Garcia and family. Christine Del Rosario and family. And Gato family. Yan mga kapatid. Especially happy graduation sa amin pong ikalawang anak na si Sasha o Shalinet Bardago Dizon. Kumusta na po ang ating mga kapatid sa buong sanglibutan? Sa darating po ng June 16, ako po ay nasa California. So sa ating mga kapatid at mga kaibigan na tagapagsubaybay po diyan sa California, see you po sa San Diego, California. Atin din po namang binabati ang Bertolano family. God bless you all, mga kapatid. Gayon po naman kay Sister Guarin and family, diyan po sa Texas, kay Kuya Pete and Ate Paz Bidalio, ang ating mga kapatid sa Australia, sa Austria,
ang ating mga kapatid na nakikinig po sa England, sa Italy, sa Portugal, Switzerland, Pakistan, Russia, Alabama, sa mga kapatid natin, di man mabanggit, pero dito kayo sa puso namin, mga kapatid. Kayo po ay aming pinasasalamatan sa ating pong live program po ngayon. At sa ating pagpapatuloy, ating ilapit sa Panginoon ang ating mga sarili sa pamagitan ng ating dalangin. Sister Babes, nakarecord na ba tayo ng maayos? At ay live sa ating programa ngayon. Tayo po'y mananalangin. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagagalak kami at nagpapasalamat sa inyo pong mayamang pag-ibig, patnubay at pagpapala. Salamat po sa karapatang nakapag-live program kami ngayon. Salamat sa karapatang ito. Pagpalain naman ninyong aming pag-aaral na maging mabuti, maayos at malinaw sa pagbigay kasagutan sa inyo pong mga anak na meron pong agam-agam marahil, katanungan sa mga puso kasi pagbigay linaw sa pamagitan ng programang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid ko at mga kaibigan, tayo po ay dadako po agad dito sa atin pong napakagandang topiko, na ang topiko pong ito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay patungkol sa kautusan ng Diyos. Mayroon pong 12 mga katanungan na atin pong bibigyang pansin. Pasensya muna po kayo kasi ang atin pong computer, mga kapatid, ay kailangan pa po natin bumili ng isang computer. Kaya wala pa po tayo, mga kapatid, na makikita muna ngayon na PowerPoint. Ngunit ito po, mga kapatid, ay ating pagsusumikapan, na may lahat sa inyo at may dala ang mga katanungan at kasagutan ng mga ito. Ang una sa lahat, mahal ko mga kapatid, atin pong ipakita sa inyo ang how God's law is a mirror of God's character. Paano po ba ang kautusan ng Diyos ay naging salamin ng kanyang mismong karakter, ng kanyang pagiging ano at kung sino siya. Ang Biblia, mga kapatid, ay malinaw patungkol sa bagay pong ito. Una sa lahat, gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo, kapatid. Isulat na lang po ninyo ang mga verses para po inyong masundan at inyong ma-review. Sa aklat po, mga kapatid, huwag natin magpaligo-ligo yan, diretso po tayo agad kasi mababa itong ating pag-aaral. Ang ating pong Panginoong Diyos sa Lucas 18:19, God is good. Romans 7 verse 12, the law is good. So magkapareho sila. Isaiah 5 verse 16, God is holy. Romans 7 verse 12, the law of God is holy. Then sinabi ng Deuteronomy 32 verse 4, the law of God is just. Romans 7 verse 12, the law of God is just. Sa aklat po, mga kapatid, ng Deuteronomy 32 verse 4, God is truth. Romans aklat ng mga awit 119, 142, tinawag din po siyang katotohanan o truth. So makita niyo, mga kapatid, kung gaano po kay buting ipinakikilala ang Diyos, na ang Diyos po, mga kapatid, ay mabuti, banal, just and truth. Ito, kapatid, ay makita mo rin po sa kautusan. Ang panglima, God is perfect. Perfecto ang Diyos. Psalm chapter 19 verse 7. The law of God is perfect. Meron pong awit nga niyan eh. The law of the Lord is perfect. Ang sabi nga po, converting the soul. Ang sabi po ng aklat ng Matthew 11 verse 30, God is not a burdensome. Hindi po siya, mga kapatid, pabigat o mabigat. 1 John 5:3, ang kautusan ng Diyos
ay hindi mabigat. Sa aklat ng 1 John 1 verse 5, God is light. Proverbs 6:23, God is light and the love of God is light also. 1 John 4:8, ito, memoryado to ng marami. 1 John 4:8, God is love. Romans 13 verse 10, the law of God is love, or law is love, or love is the law. Now, sabi po ng Exodus chapter 9 verse 27, God is righteous. Psalm chapter 19 verse 9, the law of God is righteous. So makita nyo po na God is perfect, not burdensome, light, love, and righteous. Ito rin po ay mababasa natin ang mga talata patungkol sa kung ano ang karakter ng Diyos ay makikita din sa kanyang kautusan. Ito pa kapatid, God is pure. 1 John 3 verse 3. Ayon sa Biblia sa chapter 19 verse 8, the law of God is pure. Kaya nga, the law of the Lord is pure. Di ba? Sabi nga ng awit, converting the soul, the testimony of the Lord are all right. Kaya nga po, ang kautusan ng Diyos is pure. John chapter 4 verse 24, God is spiritual. Hoy, itong maganda kapatid, Romans 7:14. The law is spiritual too. Sa aklat ng Malakay 3 verse 6, God is unchangeable. The law of God, Matthew 5 verse 13, mawala ng langit at ang lupa, di mawawala. Unchangeable, di nagpapalit-palit. Genesis 21 verse 33, God is eternal. Aba kapatid, Psalm 111 verse 7 and 8, the law of the Lord is eternal. Mga kapatid, ang atin pong itinataas dito, again, hindi po ang kautusan, kundi ang ating itinataas ang may-ari ng kautusan. Pagkamahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang ginawang utos. Kung inyong iniibig ang Diyos, tuparin mo ang kanyang ipinag-uutos. Ang pagtupad sa kautusan ng Diyos ay ang pagtupad mismo sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang pumatay, at iti yung sinunod, iyong itinataas, inyong iginagalang, inyo at akin pong sinusunod ang makapangyarihang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa atin sa lahat ng mga ito. Meron pong libro dito mga kapatid na gustong-gusto ko po itong mga librong ito, The Ten Commandments. At meron din po mga kapatid na The Ten Commandments, na ito po, mahal ko mga kapatid, ay lagi ko po itong binabasa. Sister Babes, pwede bang pakiabot ng Bible at saka yung book na yan? Gusto ko lang din itong ipakita at saka yung dyan, dito kay banda. At may ipakita ko sa inyo mga kapatid. Okay? Napakaganda po ang librong ito. Kung meron po kayong panahon, pinopromote ko ito sa inyo. Ano? 10 Commandments Twice Removed. At ito po sulat ni Dan Shelton at ni Shelley Quinn. I'm promoting this one. If you have time to buy this one, go to our bookstore and buy this one. And you can buy this one also, mga kapatid ko at mga kaibigan, through online. So, atin po itong ipinopromote. Ito'y sapagkat gusto ko mga kapatid, inyong makita na ang Biblia na atin pong pinag-aaralan, ang Sagrada Escritura, mahal kong mga kapatid, na lagi nating ipinopromote, mahal kong mga kapatid at kaibigan, walang iba. Ang Biblia na siyang salita ng Diyos ay siyang ating itinataas. Ang intindi kasi ng iba na ang Seventh-day Adventist ay nagtuturo ng kautusan, lagi na lang daw kautusan, 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 kautusan. No! Tandaan po niyo kapatid, always Christ-centered ang atin pong pagturo at pangangaral po dito. Without telling the law of God, without telling to obey the law of God, then you are not obeying God, whom you love. Yan po ang problema mga kapatid. Ito po, tulad dito sa Amerika. Kung mahal mo ang bansang Amerika, dapat magiging law-abiding citizen tayo. Kahapon lang, habang kami nagdadrive mga kapatid, ano po, bigla lang may babaeng mga ilang, di pa lang, mga 3 o 4, nag-overtake sa aming harap. Pagkatapos, binilisan ng takbo. Abay, kung mabilis ang aming takbo, pwede siyang magip. At napakaraming nakasunod sa aming mga sasakyan kasi freeways po yun mga kapatid. If we are law-abiding citizen,
Nagpapakita lang ito ng iyong paggalang, pagmamahal, at pagsunod sa bansang kung saan ikay nabibilang. Kung ikay sumusunod sa kautusan ng Diyos na itinuturo ng salita ng Diyos mismo, it means, my brothers and sisters in Christ, ikaw, ako, tayo pong lahat ay matutuwa sapagkat itinataas natin ang ating dakilang Panginoon. Meron pong mga katanungan, mga kapatid, at gusto ko pong buuhin na lang po ito. Kasi alam po ninyo sa totoo lang, sabi ng iba, Pastor, paulit-ulit na lang po yung mga tanong na yan. That's true. Nauuyam na daw pong iba. Alam niyo mga kapatid, kung kayo po yung nauuyam, siguro ang mas nauyam siguro ako. Bakit? Paulit-ulit na lang nga ito Di po ba? Pero kapatid, siguro ito'y matagal mo nang narinig, pero hindi pa po narinig ng iba. At ang iba'y ngayon pa lang nanood, kaya po ating binibigyan sa kasagutan. Sana po, kayong memorize na ninyo ang tungkol sa kautusan ng Diyos. Ang atin po'y application na lamang dapat natin gawin kasunod. Abay, manalangin tayo na itong hindi pa nangabuksan na kaisipan ay patuloy pa po, mga kapatid, na maglilingkod sa Panginoon at magsusuri ng kanya pong mga kautusan. Isa sa mga kautusan ng Diyos, kapatid, ay ang araw ng Sabat. Napakinggan po niyo ito ng maigi. At ito po yung na-discuss ng ating Sabbath School lessons. Mga kapatid ko, mga kapamilya at kapag-asa. Pakinggan niyo po ito. Ang 1 year round, paulit-ulit ko na po itong sinasabi. Kinuha po yan. Ito po yung sun. Ito yung planet Earth. Kung inyong titinan, mahal kong mga kapatid, ay ito po ay umiikot sa tinatawag nating planetang Earth ay umiikot sa araw. 365 days o 1 year po yun. May pinagbabasihan, celestial bodies. Ang isang buwan naman ang pag-ilog naman sa buwan. 1 month, may kinuhanan. Ikatlo, ang planetang Earth habang umiikot sa kanyang orbita, nag-i-evolve din po ito mga kapatid, kaya merong umaga at gabi. Kaya kung inyo pong papansinin, ang Biblia nagsasabi sa atin na ang one day ay pinanggalingan ay sa pag-evolve ng planetang Earth. Pero saan nanggaling ang 7 araw sa ating kalendaryo? Bakit hindi 9? Ba't hindi 10? Ba't hindi 20 mga araw? Bakit 7 araw lang? Kapatid, ang isang taon, isang buwan, isang araw, may pinagbabasihan. Ang araw ng Sabat, isa lang ang pinagbabasihan natin. Saan? Ang pinagbabasihan lang po natin, walang iba. Deklarasyon ng Diyos. It was a law of God, it was declared by God, it was a command by God that the seventh day is holy. Sanctified by the Lord, God rested on this, and God blessed the seventh day. At sinabi ng Panginoon, at ipangilin naman ninyo ang aking, hindi inyong, hindi kanyang Sabat, kundi ang kanyang Sabat mismo. Aking Sabat, sinabi niya. Now, kapatid, ang ating mga kaibigang mga numonista, na naniniwala na ang araw ng Sabat ay nakadepende sa pag-inog ng planeta at buwan at araw. That's not true, kapatid. Ang ceremonial laws, yes, doon, para sa mga festivities. Pero pagdating sa tinatawag nating the 10 Commandments, iba po kapatid ang ika-4 na kautusan kasi ito po ay tumutukoy sa tinatawag nating ika-4 na kautusan. Ang Diyos mismo ang tinutukoy. Kasi sa 10 utos kapatid, lahat mabasa mo halos, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag. Pero itong ika-4 na kautusan ay nagsasabi sa ating, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Remember, 9 na kautusan o 8 kautusan nagsasabing, huwag kang pumatay. Ang ika-4 na kautusan, remember the Sabbath day. Marami pong punto kapatid. Pag sinabing remember, nag-exist na po yan. Hindi yung ngayon mo ni-remember, isang bagay wala pa nga. Pag sinabing remember, alalahanin mo, tinutukoy na ang Sabat, nandoon na. Hindi ngayon lang. So ang Biblia ay nagsasabi sa atin ng mga katotohanan po ito mga kapatid. Na isa pang bagay na di po natin dapat makalimutan. Ang 10 utos, ika-4 po nito, yung araw ng Sabat, nagsasabi mismo sa tinatawag po natin na ang Diyos ang nagmamayari sa atin, siyang may lalang sa atin, siya pong may gawa ng lahat at ang lupa at lahat ng nangarian. Yan po ang malinaw. Atin pong puntahan ang ilang mga argumento ng mga tao na nagsasabi ang 10 Commandments daw ay irrelevant na sa ating panahon. Kapatid, sabihan ko po kayo, hindi nagbigay ang Diyos ng kautusan na pwede nung nakarang taon, hindi na pwede ngayon. Pwede sa nakarang mga Hudyo, hindi na ngayon. Pwede sa panahon ni Moses, hindi na ngayon. Hindi po totoo yun.
Kung bawal ang pumatay sa panahon ni Moses, na kung saan sinulat ng 10 utos, sa palagay ninyo, ay hindi bawal sa ating panahon ngayon? Kung bawal ang magnakaw noon, sa palagay nyo, libreng magnakaw ngayon? Kung bawal noon ang sumamba sa mga rebulto at larawan ni Diyosan, sa palagay nyo, pwede na ngayon? Paano mo masabing ang kautosan ng Diyos ay irrelevant? Ang iba, tumatanggap sa siyam na mga utos out of 10. Isa lang ang di tinatanggap, ang araw ng Sabat. Bakit? Nasanay na kasi sa linggo. Linggo ang kinamulatan. Linggo po ang kinalakhan. Linggo ang pangaral ng iba. At marami din diyan. At linggo na rin po ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid. Yun ang kanyang kinasanayan. Kaya nga po ang iba ay gumagawa na lamang ng rason. Ang sabi ng iba, pagka Muslim ka, Biyernes. Pagka halimbawa Seventh-day Adventist ka, Sabado. Pagka Kristiyano daw tulad ng mga born again Pentecostal Baptist, ay linggo daw. Kapatid, tandaan po ninyo. Yan po ay gawa na lamang ng tao. Yan po, kapatid, ay deklarasyon nila ng tao. Hindi yan deklarasyon ng Diyos. Napakinggan po niyo ito. Unang tanong, bigyan po natin pansin. Kasi ang atin dito mga kapatid na pinag-usapan, ang 10 utos ba ay replika ng sariling kalooban ng Diyos? Karakter ng Diyos? Yes. Kung ang kautusan ay nagtuturo sa karakter ng Diyos, pagka inalis mo ang kautusan, para mo na rin sinabing, wala na ang likas ng Diyos. Pag sinabi natin mga kapatid na ang 10 Commandments ay wala na, para mo na rin sinasabing wala na ang Diyos. Halimbawa, sabi ni iba, Jesus fulfilled the law, so we don't have to keep it. Mga kapatid, meron pong mga pangangaral ngayon na kanila pong itinataas si Kristo na ang sabi, huwag nang sumunod sa kautusan sapagkat si Kristo nang sumunod para sa iyo. Kasi nga, di mo kayang sundin, di mo magawang sundin, si Kristo na lang sumunod para sa inyo. Kapatid, masyado naman ninyong pinabababa. Ano po? Pinabababa ninyo ang Panginoon at kanyang aral. Hindi totoo na si Kristo ang tumubo sa atin sa pagtupad sa 10 utos kasi di natin kayang sundin. Mali po yun. Ang pagtubos ni Kristo, hindi ang pagsunod mo sa kautusan. Ang pagtubos ni Kristo ay pagtubos sa iyo galing sa kasalanan, hindi galing sa iyong katamaran o di pagsunod. Ikaw at ako'y dapat mangamatay. Pero ang Kristo ay namatay para sa atin, tinubos tayo sa kasalanan, hindi sa pagsunod sa kautusan. Kasi ganito magiging problema niyan eh. Kung ang tao ayaw sumunod sa kautusan, hayaan na lang ang Kristo ang sumunod. So ang Kristo babalik sa lupa at ililigtas niya ang mga taong suwain, mga taong hindi sumusunod sa kautusan, mga taong walang lubay na pagsalansang sa kautusan. In short, ang dadalhin mong mga tao sa langit ay mga kriminal, mga suwail, at hindi sumusunod sa kautusan. Naisip nyo ba kung anong gulo ng langit uli dahil sa ganitong klaseng pangangaral? Ang itinuturo po ni Kristo, kapatid, hindi niya sinabing, tinupad ko lang kautusan, di ka na dapat sumunod. Bakit? Sabi ni Jesus Christ sa John 15 verse 19, sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa utos ng aking Ama at magsisunod naman kayo. Ang Kristo ay nagsabi, sumunod sa utos. John 14:15, kung ako yung inibig, sundin ang mga utos. 1 Timothy 6:14, hanggang sa muli pagparito ni Kristo, sundin ang mga utos. Walang bersikulo sa Biblia na hindi mo kayang sundin ang kautusan, si Kristo Jesus na lamang ang susunod para sa iyo. Hindi po totoo yun. At wala sa Biblia yun. Basahan niya ako ng isang bersikulo na di kayang sundin sa utos, si Kristo lang sumunod sa utos para sa tao. Kasi napakaintindi ng iba. Jesus came into this world to fulfill the law. Tuparin ang kautusan. Kung si Kristo ay tumupad sa kautusan, ay ikaw lalabag. Kung si Kristo ay tumupad sa araw ng Sabat, mga kapatid, at tumupad sa hindi pagpatay, ikaw ba ay lalabag kasi sumunod sa Kristo? Ano ba ang ibig sabihin at pagkaintindi sa salitang si Kristo ay tumupad sa kautusan? Kapatid, logically, ang kautusan tinutukoy doon ni Kristo ay hindi lang ceremonial law, kasama po ang 10 Commandments. So si Kristo po pumarito hindi para po labagin, but Christ came into this world to magnify the law. Yan po ang buong
katotohanan. Now, ito pa. Sabi nila, wala na raw kautusan kasi nung pumarito si Kristo sa lupa, siya po ay nagturo na wala na raw kautusan. Mali. At sabihan ko po kayo, hindi lang mali, kundi maling-mali. Bakit? Si Jesus Christ mismo sa aklat ng Matthew 19 verse 16 to verse 19, na si Kristo mismo ay nilapitan ng isang taong binata na nagtanong kung paano siya maligtas. O ito, tingnan nyo ha, sa ating mga kapatid na mga Baptist at iba pa, na nagsasabi, manampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Nanampalataya kang lumalabag naman. Ano ba klaseng tao inililigtas yan? Na hindi ko rin sinasabi sa inyo na ating tuparin para tayo maligtas. Ating tinupad kasi una, tayo'y kanyang iniligtas, tayo'y kanyang binihian, tayo'y kanyang minahal, tayo'y kanyang iniligtas sapagkat hindi po tayo makapagliligtas sa sarili. Pero it doesn't mean na pagka ikay iniligtas, ay tahasan mo na lang din siyang labagin. Anong klaseng mga ngaral ang mga yan? Ito pagsabi ng verse 16 ng chapter 19 ng Matthew. At narito lumapit sa kanyang isa at nagsasabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? 17. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Maisa na siyang mabuti, dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo. Yan mga kapatid, ang linaw-linaw niyan Hindi niya sinabing, tinupad ko na ang kautusan, huwag mo na sundin. Tinupad ko na ang kautusan, huwag mo na ingatan yan. Huwag mo na pahalagaan yan. No! Sabi po ng Biblia, kung ako yung inibig to pa rin yung aking mga utos. At sabi ni Kristo, dapat yung ibig mong pumasok sa buhay, umaligtas, to pa rin mo ang mga utos. Hindi niya sinabing, tutuparin ko yan, huwag na. Huwag na kayong tumupad ngayon, total, tatanggalin ko naman. Hindi po ganoon. Maliban pa po doon mga kapatid, nilinaw ni Kristo anong kautusan na kanyang tinatanong. Sabi ng binata, talatang 18, at sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, ito yung mga kautusan, huwag kang papatay. Nasa 10 utos to. Huwag kang mangangalunya, nasa 10 utos. Huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Yan kapatid, ay nasa 10 Commandments. Ang linaw po niya. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan, na wala na po ang kautusan ng Diyos. Bakit? Mismo nga Kristo nag-utos Mismo nga Kristo nag-Bible study at nagturo. At ang sabi ng iba, ay yun naman kautusan sinasabi ni Kristo, ay hindi naman yun kautusan na 10 utos Mga kapatid, tingnan nyo po sa Greek and Hebrew Dictionary. Strong Hebrew and Greek dictionaries. Tingnan nyo po mga kapatid, lalabas po ang strong number G1785 na ang commandments na tinutukoy niya ay injunction, that is, and authoritative, prescription, sinulat talaga, prescribe, and commandment precepts, tulad ng 10 Commandments. Yan po, malinaw yan mga kapatid ko at mga kaibigan. Ito pa, sinabi pa po sa atin ng Biblia, kalaw katanungan, so ayo pa, naintindihan po niyo, Jesus fulfilled the law, so we don't have to keep it. Yan po ang argumento ng iba na nagsasabi, hindi na raw dapat sundin ang 10 Commandments kasi irrelevant na daw. Sabi ni Kristo, no! Siya mismo ang nagturo na dapat sundin. Huwag po kayo magpalito mga kapatid sa maraming tao ngayon. Ang itinuturo ng Seventh-day Adventist ay obedience to God. We need to be obedient to God. Hindi yung disobey God. Isipin mo, inaangkin mong nanampalataya ka, habang ang pinanampalatayan mo, hindi mo sinusunod. Inaangkin mo, ligtas ka sa biyaya, pagkatapos nilalabag mo na may kanyang kautusan. Ang Kristong nagligtas sa iyo at pinanampalatayanan mo. Siya rin po yung Kristo nagbigay ng kautusan. Ano pinagkaiba nun? Ay Diyos mismo ang pinagmulan ng lahat ng yan. Kaya tandaan nyo po hindi po totoo yun na Christ came to fulfill the law kasi hindi mo kayang sundin ng kautusan. Marami pong sumunod sa kautusan. Sinabi po ng 26 talatang 5 ng aklat po ng Genesis na tinupad ni Abraham ang kautusan. Sa bagong tipan naman, Lucas 1 talatang 5 at 6, 14 talatang 12, 12 talatang 17 ng Apokalipsis ay sinunod ng mga banal ang kautusan. Yun po ang sabi sa atin ng kasulatan. Na ikalawa, the law was only for ancient Israel. Ito po ang mali. Ang kautusan hindi po para sa ancient Israel. Bakit po? Puntahan natin lumang tipan kasi ito po yung sa panahon ng Israelita. Ecclesiastes 12, 13 at 14. Pakinggan nyo po. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi.
matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Now, nung sinabi ng Diyos na sundin mo ang mga utos, sabi po ng iba, yan daw ay para lang sa mga Hudyo, para lang daw yan sa ancient Israel. Now, tanong ko sa inyo, ito bang utos na tinutukoy ni Haring Solomon na dapat sundin ng tao bilang nararapat gawin ng tao, ito ba kapatid ko at kaibigan ay hindi nga ang Ten Commandments tinutukoy? Well, ating tingnan. Ecclesiastes 2:13. Again, punta tayo sa mga dictionaries. 12 verse 13 ng Ecclesiastes. Strong Hebrew and Greek Dictionaries. Ito po mga kapatid na tinatawag nating commandments dito. Ang term na ginamit po dito mga kapatid ay mitzvah sa Hebrew word. Ang ibig sabihin ng commandments na ito mga kapatid ay collective, the law, commanded or commandment, law, ordinance, precepts, divine law, or divine command coming from God, like the 10 Commandments. Linaw po dyan mga kapatid. At sinabi nito, this is the whole duty of man. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sa Hebrew kapatid, ang tao or man, that is a general term, ang ibig sabihin mga kapatid, tao. Now, ang tao mga kapatid, dito po sa Biblia, ay sinasabi po sa atin sa wikang Hebrew na ang ibig sabihin ng man ay Adam or Adam. Na ang ibig sabihin kapatid ay human being, mankind or humankind or species of mankind, person. Ang Pilipino ba ay hindi kasama sa humankind? Hindi ba kasama kapatid sa mankind? Hindi ba person ang Pilipino? Hindi ba tao ang Pilipino? Kaya sabi ng Biblia, lahat ng tao, obligasyon natin, gawain natin, privilege natin, ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Malinaw po yan kapatid. So I hope clear sa inyo yan ha. The law was only for ancient Israel. Hindi po. Para sa lahat ng tao. Sunod. The law is only for the Jews today. So ito daw ang 10 Commandments ay para lang sa mga Hudyo ngayon. Ang tanong, totoo ba yon? Aral ng Biblia ba yon? Well, pakinggan natin kapatid. Sa aklat po ng Bilang, Kapitulo 15, talatang 15. Pakinggan nyo ito, galing sa Diyos ito. Sabi niya. Sa kapisanan ng mga Hudyo, sabi niya, sa kapisanan ay magkaroon ng isang palatuntunan sa inyo. Isang kautusan. At sa tagaibang bayang hintil na nakikipamayan sa inyo, isang kautusan lamang. Abay, ang linaw kapatid, magandang balita ang Biblia. Na kung paano ang mga hintil, ganon din mga Hudyo. Kung paano ang mga Hudyo, ganon din po ang mga hintil. Walang pinagkaiba. Kaya yung kaisipan po na para lang sa mga Hudyo, maling kaisipan niya. Kasi sabi ng Bilang Kapitulo 15, isa lang po ang kautusan para sa mga hintil. Tuloy natin. Magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi, kung paano kayong mga Hudyo ay magiging gayon din ang mga taga-ibang bayang mga hintil sa harap ng Panginoon, isang kautusan, isang kaayusan. Sa aklat din po kapatid ng Exodo, okay? 12:32. At Galatia 3:26 hanggang 30, ito pang sabi, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 27, sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo Jesus. 28, walang magiging Hudyo. Yan na, Israelita yan, Hudyo, kasi kanina ang tanong, for the Jew lang daw. No. Sabi na Apostol Pablo, walang magiging Hudyo o magiging Grego man. Walang maging lalaki, o walang maging alipin o malaya man. Walang maging lalaki o maging babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Hindi ang linaw, mga kapatid, lahat ng tao ay isa lang kay Kristo. Di lang po yan. Sa aklat po ng Roma 10, talatang 12, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at hintil, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman sa lahat nang sa kanya'y nagsisitawag. Again, balikan natin ikatlong tanong. Totoo ba ang sabi na
the law is only for the Jews today? The answer is no. Maling-maling kaisipan yan. Hindi lang mali, kundi maling-mali. Okay? Pang-apat na tanong. The law was only for those under the Old Covenant. Ano yung Old Covenant? Ang Old Covenant, ang tao pagka nagkasala, dugo ng hayop. Ang New Covenant, hindi dugo ng hayop, dugo ni Kristo. So ito yung Old, hayop, kay Kristo, pagdating niya, ito na yung New Covenant. Now, yung 10 utos daw ay sa mga tao lang under sa Old Covenant. Ang tanong, totoo ba yun? Na tayong mga Kristiyano ngayon ay hindi nasako. Ito kapatid, Una Timoteo 6:14, itong sabi ng Apostol Pablo natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon Kristo. Ay dito malinaw mga kapatid, na ang kautusan pala hanggang sa muling pagparito ni Kristo ay dapat lang at nararapat lang tuparin. Hindi labagin. Kaya yung kaisipan na tayong mga hindi na under sa Old Covenant, nasa New Covenant tayo, ay huwag na pong sumunod sa kautusan. Si Apostol Pablo may sabi noon, sa 1 Timoteo 6:14, na dapat nating tuparin. Parin ang kautusan. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, for we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start, Father, we commit to you our lives. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you our lives. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start, Father, we commit to you our hearts. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start,
po, sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po, mga kapatid, ng Roma City, talatang 25, magandang balita Biblia. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamagitan ni Kristo nating Panginoon, sapagkat sa Kanya, ito nga ang kalagayan ko. Sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Abay, sumunod naman pala si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba, mga kapatid, ay nasa luma pa rin covenant? Nasa bago? Sabihin natin gano'n. Pero sabi niya, ipinaglilingkod ng aking puso, ng aking isip, ang kautusan ng Diyos. Ito, kapatid, ang Biblia version. Nagpasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ni Kristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Mismo si Apostol Pablo, mga kapatid, ay tumutupad, naglilingkod sa pagtupad sa kautusan ng Diyos. Hindi po nagbabago. Iyon po yun. Na ito pa, Matthew 5:17. Anong sabi ni Panginoon Kristo sa pamagitan sa pagsulat ni Apostol Matthew? Kaya't ang sino mang sumuway, tingnan niyo po ito sumuway, isa sa kalitlitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao. Tingnan niyo hindi na sa sumusunod sa utos, nagturo pa talaga, gamit-gamit pang Biblia, na wag sundin ang mga utos. Ang sabi ng Biblia, tuloy natin ang taong yan ay tatawagin kalitlitan sa karya ng langit. Hindi yung dalay ka sa langit at doon ka maging maliit. No. Ikaw ay kalitliitan sa harapan ng langit. Sabi sa atin, mga kapatid, kabaliktaran naman, kabalintunaan naman sa puntong ito. Kung ikaw na may sumunod, pagkatapos itinuturo mo, itong sabi ng Biblia, datapwa ang sinumang gumaganap at nagturo ng mga gayon. Itong taong ito'y tatawaging dakila sa karian ng langit. Hindi ang linaw. Ang di sumunod, tapos nagturo pang wag sumunod, hindi dakila. Ang sumunod at nagturong sundin, dakila sa karian ng langit. Mamili ka. Saan ka dito sa dalawa kung ibig mo man? Eto, kapatid, puntaan natin panglimang kautusan o panglimang argumento nila na nagsasabing, the law is not for the present dispensation. Ang sabi kasi nila, panahon ni Abraham, ano yon? Faith yon. Panahon ni Moses, dispensation ng law, dispensation. Dumating si Kristo, dispensation ng grace. Sa ating panahon ngayon, dispensation natin ng New Covenant na huwag nang sumunod sa kautusan. Itong mga ito, isang Diyos lang sana naman ang nag-utos. Ang ginagawa na, compartment nila, compartment. Huwag mong sabihin na sundin ang 10 utos sa panahon ni Abraham, pagdating ngayon dito, ang 10 utos, labangin na lang. Anong klaseng Diyos yan, kapatid? Hindi ko maintindihan yan. Ang tanong, the law is not for the present dispensation? Ay, ating tanongin ang Biblia. Roma 3:31. Kasi may pananampalataya na raw Christian na raw tayo. Ito. Roma 3:31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Anong sabi ng Apostol Pablo? Tuloy. Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Aba, kapatid, napakalinaw po. Kasi ang sabi na, dispensation of faith daw ngayon. Tayo na sa pananampalataya na, hindi na raw dapat sumunod pa sa kautusan. Anong sabi ng Biblia? Niwawalan ba natin kabuluhan ng kautusan ng Diyos? Huwag na magsundin, atin na lang itong aglahin, atin na lang itong labagin. Anong sabi ng Apostol Pablo? Huwag na bang mangyari? Datapat, ngunit, subalit, atin pangang pinagtitibay, pinapalago ang kautusan. Paano mangyari ang kautusan na wala na habang pinagtitibay pa nga ayon kay Apostol Pablo? Kaya hindi totoo po yung sa ating kapanahon ngayon, wala na pong pagtupad sa kautusan. Mali na kaisipan po yun. Na isa pa, 1:4, ang nagsasabing nakikilala ko ang Diyos at hindi naman tumutupad sa mga kautusan ng Diyos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Mabigat to, kapatid. Tulad kay Mr. Pointless na
nagtuturo wala ng 10 Commandments. Aba, paano ka magmayabang na ikay ligtas na habang suwail ka pa rin? Lumalabag ka pa rin sa kautusan. Bansang Pilipinas nga, ang Amerika, napakadaming kautusan para ang mga tao po ay sumunod, magiging tama ang kanyang kilos, galaw, o mga gawain. Lalo ng Diyos na nagmamayari ng langit at ang lupa, kapatid. Kaya ang tao nagsasabing, nakikilala niya Diyos pero hindi sumusunod sa kautusan. Sinungaling. Ulitin ko. Ang nagsasabi nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. 1:4. So ang Biblia, kapatid, ay malinaw pong nagsasabi sa atin ng lahat ng mga puntong ito. Isa pa, sinabi po ng ika-anim nilang argumento. The law is a burden, The law is a burden. Christ came to free us from the 10 Commandments. Ang 10 utos daw ay burden. Alam niyo, kapatid, iniisip ko ba kung paano naging burden ng 10 utos? Number 1, literally speaking, hindi mo pinapasa. Ikalawa, hindi rin ipinapapasa ni Kristo ang 10 utos. Paano naging mabigat ang 10 utos? Habang hindi mo nga sinusunod. Kaya mga kapatid, kung atin pong basahin ang Biblia, hindi totoo na mabigat ang kautusan ng Diyos, kaya nga tayo pinalaya ni Kristo. Naisip nyo ba? Anong klaseng hina ng Diyos na nagbigay ng kautusan habang hindi naman pala masusunod ng tao kasi mabigat? By the way, sa 10, alin ang mabigat sa 10 utos, kapatid? Halimbawa, sabi po ng 10 utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Mabigat ba yon? Gusto mo talaga magkaroon ng ibang Diyos? Sabi ng Biblia, huwag kang gumawa ng rebulto at larawan. Mas gusto mo po talagang gumawa ng rebulto at larawan? Sabi po ng Biblia, huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tanong ko sa inyo, kapatid, mas mabuti ba ang gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Alalahanin mong araw Sabat upang ipangilin. Ibig sabihin, kapatid, 6 na araw gagawa ka, ngunit sa 7 araw ay magpahinga ka. By the way, ano ba ang direktang sagot ng Panginoon dito sa 10 utos? Ng 10 utos dahil mabigat. Sabi sa ating kapatid ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ay ang linaw po sa punto pa lang pong yan. Liban pa po niyan, kapatid. Sabi po ng Genesis 26:5, at sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking mga bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Bakit naman nasunod ni Abraham? Hindi naman nagsabi si Abraham, pabigat ito sa akin at mabigat ito sa akin. Sabi pa po ng Deuteronomy 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inuutos sa inyong ganapin sa makatimbagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Sino pa nagsabi ng 10 utos ay dapat ganapin? Ang Diyos mismo. Sino ang sumulat? Diyos mismo. Mali nga po yung turo ni Mr. Fuentes na si Moses lang sumulat ng 10 Commandments. Mga kapatid, subukan daw ninyong isulat yung daliri ninyo sa simento ninyong pader. Kung susulat ba yan, kahit isang daliri ang ubusin nyo, hindi po pwede yan, kapatid. Hindi po totoo na si Moses ang sumulat ng 10 utos. Ang Diyos ang sumulat sa 2 tapis na bato ng 10 mga utos. Sinulat na rin ni Moses sa papel. Pero originaling sumulat Diyos, kinopya ni Moses at inilagay din po, mga kapatid, sa 5 books of Moses, lalo tigit sa aklat ng Exodo at Deuteronomio. So ang Diyos ang nagbigay ng kautusan. Mabigat nga ba ang kautusan ng Diyos? Ayon sa paratang, ayon sa palapalagay, o sa pantaha ng isang tao? 1:5. Ito ang sabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Ito ang pag-ibig sa Diyos. Nating tuparin ang kanyang mga utos. Hindi labagin, kapatid, tuparin nga yan, sabi ni Juan At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Na ngayon, kanino kayo maniwala? Sa sinabi ng Biblia na hindi mabigat? O doon sa akusasyon ng iba na walang makakasunod kasi mabigat daw ang kautusan ng Diyos? Kapatid, sabi ng Diyos, igalang mo yung ama at ina. Mabigat ba yun? Huwag kang pumatay. Mabigat ba yun? Huwag kang mangalunya. Mabigat ba yun? Hindi po mabigat yun, kapatid. Ang mabigat nga kamo
kung nilalabag mo ang kautusan. Subukan mong labagin ang traffic rules, lalo tigit dito sa Amerika. Kung hindi ka mahuli ng mga pulis, may mga helicopter sa taas, binibidyo ka, tapos meron tinatawag ng tagger, yung parang baril lang, babarilin yung placard. Sa unahan, paparahin ka na lang. Bakit? Titikitan ka. Malaki ang iyong mababayaran. Or else, di pa yon, pwede kang tanggalan talaga ng lisensya at forever lifetime ka nang di makakapag-drive. Dito sa Amerika, mga kapatid, mahirap. Di tulad sa atin sa Pilipinas na pwede kang pumara, may tricycle. Pwede kang pumara, may habal-habal. Ha? Pumara ka, nandyan agad ang maraming taxi. Pumara ka, nandyan ang mga jeep. Pumara ka, nandyan ang bus. Pumara ka, kung ano man ang pwede mong sakyan. Marami. Dito, kapatid, in this country, you need to have your own car. Kaya mismo yung mga tao pong mga homeless na tinatawag, mahirap, kahit paano may kotse pa rin. Bakit? Sapagkat hindi mo pwedeng lakarin, kapatid, ang 100 miles. Katulad po kahapon, pumunta kami sa Mount Rainier ng Washington State. Umakyat kami doon sa bundok, mga kapatid, na tinatawag ng Snow-Capped Mountains. Mount Rainier, wow, ganda mga kapatid. Pagkakapal ng kanila pong snow. At alam niyo, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, may mga rules and regulation doon. Do not enter. Ang iba talaga, matitigas ang ulo, enter pa rin talaga eh. Kaya kung atin pong titingnan, napakalinaw ang sabi sa atin ng kasulatan na lahat ng ito dapat natin sundin. Hindi po mabigat. Hindi mabigat ang kautusan. Ang mabigat nga dyan Sinabi mo kinikilala mo ang Diyos pagkatapos nilalabag mo pa rin ang kautusan. Saan mo nilagay yung mathematics mo? Siya na nga nag-save sa'yo. Siya na nga nagmalasakit para sa'yo. Siya na nga ang siyang tumubo sa'yo. Siya na nga ang namatay para sa'yo. Siya na nga tinamaan ng maraming palo at hambalos at pagbaltak na kanyang balbas. At sinabi ng Biblia, kapatid, siya namatay at sinibat. Siya na nga ang sumalo ng lahat ng ito. Dapat tayo ang mangyaring ganon. Tinanggap niya na walang pasubali. Tapos ikaw pa mismo magmalaki siya nagligtas sa'yo. Tapos pagdating sa kautusan, suwail ka pa rin. Hindi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, sumunod sa kautusan para maligtas. Again, pinaliwanag mo yan. Hindi turo ng Biblia, sumunod sa kautusan para bayaran mo kaligtas. Hindi po totoo yun. Again, and all the way around, we kept the law of God because first, God loves us. Second, God saved us. Third, Jesus Christ is our Lord, God, and Savior. He is everything for us. We kept the law of God because God saved us first. Then, when God saved us, He said, go and sin no more like just Mary Magdalene. And said, go, keep my commandments. We kept the commandments of God because this is the result of your good relationship and being saved. We don't keep the law of God para tayo po'y maligtas. Para mo binabayaran kaligtasan pagka ganyan So, hindi po totoo, kapatid. The law is a burden. So, Christ came to set us free. Hindi po totoo yan. Now, dito tayo. Ito po yung malimit na ginagamit sa Galatia Kapitulo 5, talatang 4. The law daw is a curse to us. Ako. Practically, kapatid, hindi tama ito. Sabi nila pampito, the law brings a curse on those who try to keep it. Now, okay. Ang totoo nun, hindi 10 Commandments ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Let us granting na lang na 10 Commandments. Alright. Totoo ba ang 10 utos ay makapag-curse sa'yo? Ang 10 utos ay kung sundin mo, sumpain ka. Kapatid, pakinggan niyo po Ang Diyos nagbigay ng utos. Anong klaseng katinuan meron ang Diyos mo na nagbigay ng utos sa iyo, nung tinupad mo, sumpain ka pa? Ganyan ba ang ating Diyos? Hindi ganoon, kapatid. Sinabi ba ng Biblia na pagka sinunod mo kautusan ng Diyos, susumpain ka? Kung hindi nga naman ganoon, anong klaseng law ang tinutukoy dito? Yan ang dapat mong intindihin. Hindi yung 10 utos agad na nasa isipan mo. Ang tinutukoy dito, mapatid na law, ay kautusan ng pagtutuli. Ang intindi kasi ng iba, pagka magpatuli ka, maliligtas ka. Ganito kasi yan. Sa aklat ng Genesis, matanda na si Abraham, tinuli. At sabi ng Diyos, Abraham, ito yung tanda mo na ikaw ay aking pili. This is a sign of covenant or being chosen by God.
pagkapili ng Diyos. Tawag sa kanila ay bansang tuli. Hindi mo ginawa ang pagpapatuli para maligtas ka. Sa chapter 15, verses 1 and 5 and 15 ng Aklat ng Mga Gawa, may mga Hudyo na bumaba sa mga kapatiran at nagturo. At anong turo? Dapat silang magpatuli, sundin ang kautusan ni Moses, para sila'y mga ligtas. Tama ba ang aral na ito? Magpatuli ka, maliligtas. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo ng mga taong nag-aakalang maligtas sa pamagitan ng kautusan, maging banal sa pamagitan ng pagtupad ng kautusan. Sabi ni Apostol Pablo, mali, masumpa ka patuloy. Bakit? Pakinggan nyo ha. Ang kautusan ng pagtutuli ay hindi ang kautusan para maligtas ka. Ang Diyos ay nagsabi na dapat tuliin sapagkat ito'y tanda ng kanilang pagkapili. Hindi ito ang dahilan ng pagkaligtas. Na ang ginawa ng iba, binaliktad. Tulad ng mga Hudyo Pariseo. Magpatuli para maligtas. Mali! Ang kaligtasan ay na kay Kristo, hindi sa tuli. Ngayon, hindi mo tinanggap ang Kristo, dito ka sa tuli. Dito ang kaligtasan. Dito walang kaligtasan. Dito ang kalayaan. Dito ang sumpa. So, sa halip ni kay Kristo, doon ka talaga sa tuli. Sa halip na kay Kristo, doon ka sa pagtutuli. Kaya sabi ni Pastor Pablo, ang nag-iisip na ang mga tao ay ariing ganap sa pamagitan ng kautusan yan, masusumpa ka. Bakit? Kung tuli pa rin, number 1, di ka malilinisan. Ikalawa, di ka pinatawad. Sa halip may Kristo, doon ka sa tuli. Doon ang biyaya, dito ka talaga sa pagtutuli. Ito yung tinutukoy ni Kristo. You are under a curse of the law. Why? Sapagkat lahat ng nagkasala ay dapat parusahan ayon sa batas. Pakinggan niyo po kapatid. Galasa 5:2. Ang tinuturo ni Apostol Pablo dito ay kautusan ng pagtutuli. Pakinggan niyo. 5:2 ng Galasa. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, pansinin niyo po yan, ay wala kayong mapakinabang ng anuman kay Kristo. Kasi bakit? Sa halip kay Kristo, doon talaga sa tuli. Sa halip kay Kristo, doon talaga magpapalinya sa pagtutuli. Mali nga ito eh. Ito yung kinurek na Apostol Pablo. Hindi po 10 Commandments ang pinag-uusapan doon, kapatid. Talatang 3. Pinatutunan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya may kautungang tumupad sa buong kautusan. Ano daw ito? Kautusan. Ayon sa kautusan, dapat magpatuli kasi tanda ng pagkapili. Hindi sinabi ng kautusan, magpatuli para maligtas ka. Dagdag na lang ng mga Diyos. Yan ang kinurek ni Apostol Pablo. Ay, kung manatili ka sa tuli, sa halip kay Kristo, ay manatili ang sumpa sa iyo. Kasi ang sumpa sa kasalanan, kamatayan. Talatang 4. Ito yung ginagamit lang nila, hindi naman piniliwanag ng maayos. Kayo hiwalay kay Kristo, kayong nangag-iibig na ariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Dito kapatid malinaw, na ito palang mga taong nangag-ibig na ariing ganap sa kautusan, ay nangahulog kayo mula sa biyaya. Sumpa pa nga eh. Hindi lang nila kasi nililinaw ito kung anong kautusan ito. Kapatid, sa Biblia kasi, ang kautusan maraming klase. May kautusan sa pagkain, kautusan sa mga nanganganak, kautusan doon sa mga halimbawa, ipinanganak mo ay isang lalaki. Namata, 8 days after, ayon sa batas, tuliin. Tapos, ang babae maglilinis sa loob ng 1 linggo. Pagka ang babae ay manganak ng isang babae, siya po'y maglilinis ng 2 linggo. Batas din po yun. Pagtutuli yun. May batas naman patungkol sa hayop. Na pagka ito'y marumi, huwag kainin. Kung ito'y malinis, malinis ito. Marami kautusan, kapatid. Tulad ng ibang iniisip na pagka makabasa ng kautusan pagka sinusunod mo kay mapasyalan ng sumpa, ang intindihan 10 utos agad. Mali! Tulad ng dagat, ang isda hindi lamang kapatid sapsap, hindi lang butete. May tulingan. Well, ang iba nga ngayon, may bangus pa. Balyena. Kailangan ko pa ba sasabihin niya kung anong mga isda nasa dagat? Tulad sa lupa. Ang mga tao, hindi lang Pilipino, hindi lang Amerikano. Marami. At hindi lahat ng Pilipino ay Tagalog, hindi lahat ng Tagalog ay Batanggenyo. May iba-iba namang uri. So anong kautusan ang tinutukoy dito ni Kristo?
sa pamagitan ni Apostol Pablo na kung kayo na magpapasakop sa kautusan yan, ay kayo nangahulog sa biyaya na sa ilalim ng sumpa at ikay napawala kay Kristo. Ang kautusan na tinutukoy dito ay kautusan ng pagtutuli at hindi po kautusan na 10 utos. Sana kapatid, malinaw po sa inyo yan. Ano po? Kasi kung hindi malinaw sa inyo yan, naku, laking problema po yan. Na, tandaan ninyo, talatang 6, itong sinabi. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So kapatid, natuli ka man at di natuli, tuli ka man, di natuli, hindi yan mahalaga kay Kristo. Kasi ang gusto ni Kristo natuli, hindi ang laman, kundi ang puso. Anong punto doon? Magbago tayo. Pero kailangan bang magpatuli? Well, for good physical purpose, that's good. Napakabuti po niya. Pero kung ang kaligtasan ay nakadepende sa pagpatuli, ay mapawalay ka na kay Kristo. Nahulog ka nga sa biyaya. Ang patutunguhan mo ay sumpa. Kaya mali po ang kaisipan, mga kapatid, yung sinasabing the law brings a curse on those who try to keep it. Tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng utos para kung sundin mo, sumpain ka. Pagka-tricky naman klaseng Diyos yan. Napaka-tyrant naman, mga kapatid. Napaka-tyrant naman klaseng Diyos yan. Hindi po mabuti yan, kapatid. Now, ang kautusan tinutukoy dito, hindi 10 utos, kundi, kapatid, kautusan patungkol sa pagtutuli. Wala itong pinakaiba sa Galatia 3:10. Halimbawa, sapagkat ang lahat ng nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. So, anong kautusan ang tinutukoy dito, mga kapatid? Galatia 3:10. Punta kayo sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries. Ang kautusan na tinutukoy doon, mga kapatid, or law, yan po ay strong number G3551. Ang tinutukoy po dyan ay Law of Moses. Kumbaga, direktamente, batas tungkol sa hayop or batas, mga kapatid, na tinutukoy natin the ceremonial law. Ayok, clear po sa inyo yan. So, hindi po 10 utos, kapatid, ang tinutukoy dyan. Meron kasi silang civil law, meron po silang religious law, meron po silang tinatawag na 10 Commandments, at saka Nomos law. Marami, kapatid, eh. Ang intindi kasi ng iba, 10 Commandments agad ang inaalis ng Diyos. Ang Galatia 3:10, hindi po intole or 10 Commandments ang tinutukoy, kundi Nomos, nang ibig sabihin, mga kapatid, ay also of the Gospel of Moses. Ayan po yun, ha? Hindi po 10 Commandments, kapatid, kundi ang tinutukoy ay kaiba. Now, dito tayo. Christ is the end of the law. Ang intindi ng iba, kapatid, pag sinabing end, tapos na. Mali po. Sa Griego, pag sinabi nating end, kapatid, telos, hindi po tinutukoy, kapatid, na the end na parang pelikula. Ang end po, kapatid, ang ibig sabihin ay ang kinauuwian. Para ba ganito? Lahat ng ilog sa buong mundo, sa dagat, ang kinauuwian. Meron kasabihan pa, sa kahaba-haba daw ng prosesyon, simbahan din ang tutunguhan. Sa kadinami-dami ng kautusan, si Kristo pa rin ang kinauuwian. Hindi ibig sabihin na wala. Halimbawa, tulad sa Palawan, merong north, merong south, may central. Lahat ng jeep ay pupunta sa Puerto Princesa City. Lahat ng mga buses pupunta sa integrated terminal ng Puerto Princesa City. Hindi ibig sabihin na kung dumating ka sa terminal, nawala na rin ang iyong bus, nawala na rin yung jeep. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ang mga tubig galing sa ilog, pumuntang dagat, ang ilog nawala na rin. No! Pag sinabi natin, Christ is the end of the law, si Kristo ang katuparan ng kautusan, He is the fulfillment. He is everything of the law. Ano naman ang law na tinutukoy dito? Ito yon. Ang mga tao ng araw, naghahandog ng tupa. Okay? Naghahandog ng tupa. Bandang huli, hindi na sila naghandog ng tupa. Bakit? Kasi nga si Kristo ang kinauuwian ng kautusan patungkol sa paghandog. Hindi yung lumang tipan ng dugo ng hayop, kundi bagong tipan, dugo ng Mesiyas. Ito yung tipan na tinutukoy, na may pagtukoy sa mga gawaing pagsamba at sa santuaryo na sinasabi ng 9:1 at 2,
ng aklat ng Hebreo. So kapatid, pakinggan po ninyo. Ito pong sabi ng Juan 7:16-17, sabi ni Cristo Jesus. At sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban ng Diyos, ay makikilala niyo ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. So, paano doon natin makilala? Sumusunod po talaga sa aral ng Diyos. Kaya yung kaisipan, kapatid, na wala ng kautusan ng Diyos, ay ito'y malaking mali. At ang sabi nila, Christ is the end of the law? No, it's not true. Bakit po, kapatid? Sapagkat ang tinutukoy ng kautusan o tinutukoy ng kautusan, si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Kasi nga ang paghandog ng tupa, ng kambing, ng baka, bulong baka, bato-bato, kalapati, harinang, walang libadura, lahat ng ito ay tumutukoy kay Kristo. Hindi po ibig sabihin, kapatid, na wala na ang kautusan ito. Ang kautusan ito ay nagpatuloy at ito nga'y nanatili hanggang si Kristo ay napako sa krus. At ang sabi niya, natapos na. Anong punto, kapatid? Habang di pa dumating ang Kristo, hindi pa nawawala. Pero nung dumating ang Kristo, ito po'y natapos na. Kaya nga, si Kristo ang kinauwian. Sinabi niya, natapos na. Anong natapos na? Ang paghandog na kanyang buhay, katapusan ng batas patungkol sa paghandog. Sapagkat hindi na po paghandog ng tupa, kundi kay Kristo na naayon sa sinabi ng kasulatan. So, when you say Christ is the end of the law, hindi ibig sabihin ng end na natapos na. Si Kristo ang siyang fulfillment ng buong kautusan. At ang sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Kaya hindi po nawala, kapatid. Now, sabi ng iba, if you are trying to keep the law, you become a legalistic person. Totoo ba yan? Ang tao ba, kapatid, pag sumunod sa kautusan ng Diyos, tatawagin mong legalista? Ano yung legalista? Yung bang to by its letter. Kung ano ang sinabi, bukis ko sa teacher pang iba, kung anong kasabi sa litra, ay yung sundin. Tawag nila niyang legalistic. Kapatid, sana naman mabago yung kaisipan. Ang pagsunod natin sa tinig ng Diyos, hindi sapagkat legalista yan. Ang ibig sabihin yan, obedient ka. Ikay sumunod, sabi ng tatay mo, anak, magsimba ka. Nagsimba ka din sapagkat legalista ka. Anak, magsaing ka kasi sinanay mo walang makin. Sinunod mo hindi sapagkat legalista ka. Ang tawag niyan, kapatid, ay respect, honor, obedience. Bakit ba kayo sumunod sa kautusan huwag kang pumatay? Legalista ka? Sabi ng 10 utos, huwag kang magnakaw. Di ka nagnakaw. Legalista ka? Sabi ng Biblia, igalang mo ang iyong ama't ina. Legalista ka? Sabi ng Panginoon, huwag kang magsinungaling. Legalista ka? Bakit naging legalista na tuloy ang taong sumunod sa kautusan ng Diyos? Pagkalaki namang mali yan. Sa kanila kasi ang legalista, ang connotation, negative. Para bagang isa kang kabayo na hindi ka lumiliko sa kaliwa, hindi ka liliko sa kanan, nakarinda ka lang. Legalista. Kapatid, tandaan ninyo, hindi po legalista ang tawag niya. Obedient or obedience to God. Sabi po, mga kapatid, kung ikaw ba'y niligtas na ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya, hindi na lang ba dapat sundin ang kautusan ng Diyos? Kasi kung sundin, legalista ka. Ito, sabi, Roma 6:14 at 15. Ano nga, mga kasala baga tayo, dahil tayo'y wala sa ilalim ng kautusan. Or kung baga ganito yung natin mamatid, labagin na lang ba natin ang kautusan sapagkat hindi tayo nasa ilalim ng kautusan? Sabi ng Apostol Pablo. Kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Yan pong sabi ng Apostol Pablo. O Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Anong sabi ng talata? Kung mahal mo ang Diyos, tuparin mo ang kanyang utos. Hindi sinabing, pag tuparin mo ang utos ng Diyos, legalista ka. Para pang minamali mo pa. Sumunod tayo kasi mahal ang Diyos. Sinunod natin si nanay, si tatay kasi mahal natin ang Diyos. Hindi ibig sabihin na pag tinupad mo ang utos ng Diyos, legalista ka. Maling-mali ito, kapatid. Sana naman, naging malinaw po ito sa inyo. So anong sabi ng 1:5:3? Sapagkat ito, ang deklarasyon na, ito yon ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos. What is the declaration? Ang pag-ibig ng Diyos ay ating tuparin ang kanyang mga utos. So, ating sinunod in response to God's love. We love God, therefore we obey God. We love God,
is not because we are legalista. Nangintindi ng iba kasi ang legalista, parang illegalista tuloy. Hindi po totoo yun. At ang kanyang kautusan, hindi mabibigat. Hindi totoo, kapatid, na pagkasumunod ka sa kautusan ng Diyos, legalista ka na lang. Ating subukan tapusin itong mga kapatid kasi kunti na lang pong ating oras. Okay. Pang-sampo. The law is totally unrelated to salvation. Ito na. Ang 10 utos ay walang kaugnayan sa kaligtasan. Ang sagot ko, yes! 100%. Kaligtasan, kaligtasan. Pero tanong ko sa inyo, palibasa, ikay iniligtas na. Lalabagin mo na lang ba ang Diyos ulit? Kalawa, bakit ka niligtas? Kasi makasalanan ka. Bakit makasalanan ka? Kasi lumabag ka sa utos ng Diyos. Ngayon nilinisan ka. Lalabag ka ba ulit para tatawagin ka ulit makasalanan? Ang sagot, dapat hindi na. Pero bakit ang kaisipan ng iba na pagka ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, ang ibig sabihin po ng iba ay sinunod daw para maligtas? Mali! Sumunod tayo kasi tayo niligtas. Ang pagsunod natin sa kautusan ay bunga ng ating pagkaligtas. Ganun po yun, kapatid. Tulad ba ng ang ating anak o mga anak na pinanganak ay bunga ng pagmamahalan ng Mr. at Mrs. Hindi sapagkat ikay nagkaroon ng anak na lalaki at babae kasi napipilitan ka. That's not true. That's not good. The law is totally unrelated to salvation. Kapatid, totoo po yun. Kaligtasan ay kaligtasan, galing yan sa Diyos. Pero ang tanong, pagkatapos na ikay maligtas, lalabag ka na lang ba sa kautusan? Of course not. Pagka ikay naligtas na, lalabagin mo ang Diyos? Of course not. Pagka ikay naligtas sa pamagitan ng biyaya, ikay nanampalataya sa Kanya, lalabagin mo na lang ba ang kautusan ng Diyos? Siyempre naman hindi. Si Maria Magdalena isang prostitute. Pinatawad ng Diyos? Yes. Nilinisan? Yes. Naligtas sa biyaya? Yes. Nanampalataya sa Diyos? Yes. Pinatawad kasalanan? Yes. Anong sabi ni Kristo? Go and sin no more. Ano ibig sabihin? Humayo ka, huwag ka nang mangalunya. Humayo ka, huwag nang lumabag. Humayo ka, huwag nang magkasala. Ginawa ito ni Maria. Ligtas sa biyaya? Yes. Kapatid, tandaan ninyo, ang Seventh-day Adventist Church ay naniwala ng salvation by grace alone. Pagdating sa kaligtasan, gift ng Diyos yan. At nung ikay niligtas, anong sabi ni Kristo Jesus? Go and sin no more. Anong sabi ni Kristo Jesus? If you love me, because I save you, keep my commandments. Hindi sinabing, because you're saved, disobey the law. Because you're saved by grace, you're saved already, don't obey the law. Kasi hindi nga related ang kaligtasan sa kautusan, huwag mo lang sundin ang aking kautusan. Mali! Ono Waters 4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang paglabag sa kautusan, kasalanan. So ikaw at ako lumabag sa kautusan. Anong gagawin natin? Lumapit na kay Kristo at patawarin sa ating mga kasalanan. Ngayon, pinatawad ka at nilinisan. Babalik muli. Balikan muli ang dating buhay na kriminal at magnanakaw? Huwag na. Bakit? Nilinisan ka na nga. Kaya mali ang pagkaintindi ng iba. Kung hindi related ang kaligtasan sa kautusan, labagin na lang ang kautusan. Palitan na lang ang kautusan. No, it's not right. Pang-11. We are saved by grace alone and don't need the law. Again, kapatid, pagdating sa kaligtasan, hindi natin kailangan ng kautusan. Pagdating sa kaligtasan, hindi kautusan ang nagliligtas sa atin. Una, ang kautusan hindi tagapagligtas. Ang kautusan hindi manliligtas. Ang kautusan hindi ginawa para ikailigtas. Kasi ang kautusan hindi manliligtas. Ang nagliligtas si Kristo. Pagkatapos na maligtas tayo, you should not go back to your old life, destroying the law of God. So we are saved by grace alone and don't need the law. So sinabi natin kanina, palibasa italigtas sa biyaya, di nila ba ito pa rin kautusan? Roma 6:14-15, ano nga, mga kasala baga tayo, dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan, labagin nila natin kautusan sapagkat tayo na sa ilalim ng biyaya, kundi sa ilalim ng biyaya na, huwag nawang mangyari, bagkos pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Roma 3:31. So kapatid, sana na po nasagot ang inyong puntong yan. No? Hindi po tayo sumunod sa kautusan ng Diyos sapagkat gusto natin maligtas
at ang kautusan ay walang relasyon sa biyaya. That's true. Tandaan niyo ito ha. Ang nagbigay ng biyaya, Diyos. Ang nagbigay ng pananampalataya, Diyos. Ang nagbigay ng pag-ibig, Diyos. Ang nagbigay ng kaligtasan, Diyos. Ang nagbigay ng kautusan, Diyos. Diyos ang pinagmulan ng lahat ng ito. Hindi sila nag-aaway sa isa't isa. Ganon yon, kapatid. Nung ang tao ay kumain ng prutas pinagbabawal ng Diyos, siya ay nakasala. At ang Diyos ay gumawa ng remedy. Sabi niya, maghandog ka ng tupa. Ang tupang ito'y tumutukoy sa Kristong darating. Habang umiinog ang panahon, ang Diyos nabigyan ng 10 utos na replika ng kanyang own character. Ayaw niya ang tao maging sinungaling, ayaw niya ang tao maging kriminal, kundi ang tao po, mga kapatid, gusto niya na ang tao po ay maging masunurin sa Diyos. Ang pinakahuli, mga kapatid, love, not law, is all we need. Love, not law, is all we need. That's not true. Pag-ibig lang daw ang kailangan, hindi ang pagsunod sa kautusan. Hindi ko sinasabing kautusan lang at walang pag-ibig. Hindi rin turo ng Biblia na ang pag-ibig ay wala na ang kautusan. Anong sabi doon ng Biblia? 1:5-4, 1:2-3. Anong sabi? Ang pag-ibig sa Diyos ay siyang pagtupad ng kanyang mga kautusan. The law of God, to obey the law of God, is the fulfillment of God's love. 1:14-15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi po sinasabi, kapatid, na ang kautusan ay labagin kung mahal mo ng Diyos. Mali po yun. Meron po kong kinuha sa Wikipedia, mga kapatid. Mapaiba lang po ng konti. Kinuha ko sa Wikipedia at saka sa www.bbc.corporation.uk. Okay? The Ten Commandments, nature of God in Christianity. Now, merong tanong po ako nilagay, kapatid, at sinagot po ng computer. What is the purpose of the Ten Commandments in Christianity? Bakit isinulat ng Diyos ang Ten Commandments? So, ano ang purpose ng Diyos, ba't isinulat niya ang Ten Commandments in Christianity, para sa Kristyanismo? Sumagot, kapatid, ng computer. Ito ang sagot niya. Christians believe that because of His omnibenevolent nature, God gives human beings instruction on how to live a good life and get to heaven after they die. According to Christian belief, the Ten Commandments are important rules from God that tell Christians how to live. Hindi naman pala ibig sabihin kung Christian ka na wala ng 10 utos. Bagkos, isinulat, ibinigay ang mga kautosan ito. At ito'y relevant na dapat sundin ng mga Christians. At ito pong rules na ito ay nararapat lang ituro at isakabuhayan ng bawat Kristiyano. Ito pa, tinanong ko ang computer. Search nyo, kapatid, Google nyo. 10 things the commandments value. Ano ba ang value ng 10 mga utos na to? Sumagot din po, mga kapatid. Behind the 10 commandments, sabi dito. 10 things the commandments value. Worshipping sincerely, family life, a work-rest balance, the mystery of God, human life, property, telling the truth, generosity, sex and marriage, respect for religious belief. Yan po pala ang pinaka-value ng 10 Commandments. Ganda dito. Worshipping God sincerely. Na ito pa, tinanong ko rin, are the 10 Commandments still relevant today to us as Christian? Relevant pa rin po ba? Nararapat pa rin po ba ang kautusan ng Diyos sa panahon natin ngayon? Ito pong sagot, mga kapatid, ng Wikipedia ulit. The answer is yes. Very much relevant. Yes, all 10 of them. Some think that we can pick and choose which ones we want to follow or keep. Hindi ba nag-iisip na sa 10, mag-pick ka lang ng isa, dalawa dyan, basta kung anong gusto mo, yun na raw. Pero itong sabi niya tuloy, but the Bible and the words of Jesus say differently. So ano ang dapat? The 10 Commandments still relevant in our present time. Sunod, katlo, why do we need to follow the law of God?
Yan po ha. Bakit kailangan pa natin sundin ang kautusan ng Diyos? Ayon pa rin po sa Wikipedia. Okay? The importance of obedience. Why obey? God created man to rule over the earth. One answer is that God is calling us to obedience and relationship with Him through obedience. Kita niyo kapatid? Relationship with God is through obedience. By obeying His call to take care of this earth, we'll learn more about Him and can grow in understanding of His heart and desires for us lives. So kapatid, why do we need to follow the law of God? The answer is because God is the Creator. Second to the last, are the Ten Commandments appeared in the New Testament? The answer is yes. The Ten Commandments of the Jewish Torah thus remain valid for Christians, but they are tightened in the Gospel according to Matthew. So tightened, nakabind pa rin po yan kapatid, at hindi po yung nagbabago. Galatia 3:17 hanggang 19, God's promise to us through faith. And God wrote these 10 commandments down and sent it, could not be concealed or changed when God gave the 10 commandments. So ang Biblia, kapatid, nagsasabi sa atin, the 10 commandments of God cannot be changed nor be concealed. Itinuro po ba ito ulit ni Apostol Pablo? Kanina mga kapatid, yan po ay aklat ng Galatia, ngayon po ay Efeso 6:1-2. Honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. Ang iba kasi nag-isip ng 10 commandments di daw mabasa sa Bagong Tipan. No, mabasa. Basahin niyo po kapatid sa Living Bible, word for word, 10 commandments. Sabi po ng Roma 2:23, ang Biblia sabi niya, sa iyong pagsuway sa mga kautusan ng Diyos, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Magandang balita ng Biblia, Roma 2:23. Ipinagmamalaki mo, ngunit nilapastangan mo naman ang Diyos sa pamagitan ng paglabag mo sa kanyang kautusan, winawalang puri mo ang Diyos. Kapatid, sana naman ay naging malinaw ito sa inyo, sa akin, sa atin pong lahat. Nararapat lang mga kapatid, na patuloy nating sundin ang mga kautusan ng Diyos sapagkat ito ang tama. Ang Diyos ay nagmamahal sa inyo. Nagmamahal sa akin. Sa ating lahat. Ayaw niyang tayo mapahama. Kaya binigyan niya ang kautusan. Sana naman po maalis sa kaisipan na ang kautusan pagkasundin ay masumpa ka. Hindi totoo yun. Tayo pinalaya ni Kristo, kung hindi daw matupad ng tao, si Kristo na lang tumupad para sa atin. Maling kaisipan din po yun. Ang kaisipan po ng iba, na ang kautusan ng Diyos ay sa mga Israelita lamang. Hindi po. This is for humankind. This is for mankind. By the way, kapatid, ano bang dahilan mo kung bakit ay tuwiran at mariin mong pinagdidiinan na wala ng kautusan ng Diyos? Sana naman po mga kapatid, ang isagot ninyo ay, hindi ko nga kasi alam. Basahin niyo po sa Biblia, ating basahin sa kasulatan, malinaw po kapatid, na ang sabi ng kasulatan, ang kautusan ng Diyos ay siya pong replika ng kanyang karakter. God is holy, just, truth, faithful. God is kind and loving. His law do the same. Why? Because God is the author of the law. God is the creator of the law. When we lifted up the Bible, we raised up Jesus. When we lifted up the 10 commandments of God, itinataas natin ng Kristo. Ang di pagturo ng kautusan ni Kristo ay siya na rin di pagturo sa kalooban ni Kristo. Ang di pagturo sa kautusan ay siya na rin pagtago sa marami pang katotohanan. Kapatid, sundin natin ang kautusan ng Diyos. Ating mahalin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagiging masunurin sa Diyos. Tayo sumunod hindi sapagkat tayo legalista. Tayo sumunod
Ito'y sapagkat mahal natin ang Diyos. Hari nawa ay tanggapin natin ang katotohanan. Hari nawa ay tanggapin natin ang tinuturo ng banal na kasulatan. Gusto ko pong isama sa dalangin, mga kapatid, sa ating hardin ng pananalangin. Ito pong Greater Seattle Seventh-day Adventist Church, Phelam, ang Bitita family, ang Annabel Bitita and family, Eva, Sofia, Sabrina, si Bing, si Nigel, Rodina and Minerva Cabana, Orly and Chad Garcia, Arsenio Natidiga, Pastor Ed General, Oban is Minian family, Dr. Grace Camponia and families, Mr. and Mrs. Hinia O. Clemencia and family, Mr. and Mrs. Ramon Sembri and Brother Rick Sembri and family, at ganun kay Adi and Allen Aranas, Connie and Jujo Orhil, Gilbert Dison and family, Erma Barbon and Millie Rose Allen, Evelyn Jackson and family, Sinaida and Math Garcia, Kristen Del Rio, Gato family, at ang graduation this coming Friday, Saturday, and Sunday, ang kanila pong commencement exercises on Sunday, graduation ng aming kalong anak. Ipag-pray din po natin, mga kapatid, na walang iba si Charlotte Bardabo Dison. Ipag-pray din po natin, mga kapatid, ang aking ina. Meron po siyang karamdaman na pagalingin ng Panginoon. Gayon din po, mga kapatid, patuloy niyo pong isama sa dalangin ang ating pong Jesus is Coming in Ministry o GCAM Ministry. At ito, mga kapatid, ay lalagana pa sa buong mundo na walang sawa at walang paghihinawa, na kung saan ay ating ipinapaabot ang salita ng Panginoon sa buong sanglibutan. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, mapagpala at mapagmahal. Salamat po, Ama, sa mga katotohanan. Salamat po, Ama, sa inyong pag-ibig. Salamat, Ama, at ikay nariyan. Salamat, lagi namin kayong kaagapay at kayo'y aming gabay. O Diyos na may gawa ng langit at ang lupa, Diyos na nagbigay ng biyaya at lakas at pagliligtas at kami inyong ligtas at pinangakuan ng buhay na walang hanggan. Tanggapin ang aming buong pasasalamat at papuri sa inyo, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ang mga pangalan ng mga nabanggit, sila man ay nariyan sa karamdaman pisikal, pagalingin nawa ninyo, Panginoon. Pagalingin at inyo pong palakasin, Panginoon. Gayon din po, pagpalain po ninyo, Diyos. Sino man ang victim ng COVID-19, saan man dako ng buong Pilipinas at labas ng Pilipinas sa buong sanglibutan, o Diyos. Sino mang may suliranin sa buhay, suliranin, Panginoon, sa pananalapi, suliranin sa mabuting relasyon ng buong pamilya, tulungan, Panginoon, na kami po'y magmahalan, magtulungan at magkaunawaan. Salamat ni kay nariyan. Salamat na kami inyong pinagpapala. Salamat po, Panginoon, sa karapatan na muli naming maipaabot ang pabalita. Hari nawa ang puso't kaisipan na may agam-agam, Panginoon. Lahat ng ito ay magkaroon ng linaw at kaliwanagan sa puso ng bawat isa. Salamat sa inyong pagtanggap. Salamat sa inyong pong pagdinig. Ngayon, bayan ng Diyos, tanggapin ng bawat isa ang pagpapala ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang gabay ng Santong Espiritu'y tanggapin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, sa inyo pong pagsubaybay sa ating Jesus is Coming in Ministry. Kung kayo po'y merong mga katanungan, mag-message po kayo sa akin sa ating Facebook account, sa ating Jesus is Coming in Ministry. Doon po sa mga kapatid na nagtitext sa aking cellphone number, huwag na lang po kayo mag-text doon, mga kapatid.
kundi kayo mag-message sa ating Facebook account ng ating Jesus Coming in Ministry or sa akin pong Facebook account, Cesar Diaz Dizon Jr. at matatanggap ko po yun. Makita po niyo sa screen ang atin pong Jesus is Coming in Ministry, United States of America, cellphone number. Pwede po kayong tumawag diyan, pwede po kayong mag-text diyan mga kapatid. Again, ako inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Bumabati at nagpapasalamat sa inyong walang lubay na panunood, pagsubaybay at pakikinig sa atin pong Jesus is Coming Again Ministry. Marami pong salamat sa inyo pong lahat. Bye-bye for now and God bless you all. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. King comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding.